posted for the graft and grab practices. I think, Magkano yun, I'm ma'am? not sure, I think it was around 90 more or less. Yeah, at the moment, I believe it's already been signed. Attorney, elaborate. Pansamantalang pagpapakulong kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa New Quezon City Jail Male Dormitory, ipinagputos ng Sandigan Bayan. Dito pa, sinabi daw niya, parang sila pa daw ang nanakawan. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Pahayag ni Curly Discaya na tila ninanakawan sila sa laki ng halagang ipinasa sa uli para mapasa Witness Protection Program, tinuligsa ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. Impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinawag na basura ng isang House Senior Deputy Minority Leader. Isa sa 13 sakay ng nawawalang motorbangka sa Davao Gulf at Davao Oriental nakita na. Search and rescue sa iba pang nawawala, pinaigting ng Philippine Coast Guard. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Umarap kaninang umaga sa Sandigan Bayan si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos kusang sumuko sa mga otoridad kagabi. Dito sumailalim siya sa booking at iba pang procedures bunsod ng kinakaharap na kasong may kinalaman sa flood control scandal. Ang Sandigan Bayan na rin ang nagpasya kung saan ikukulong ang dating senador habang dinidinig ang kaniyang kaso. Ito ang balita ni Ivan Alvarez live. Magandang hapon Ivan, saan ba dinala si dating Senador Revilla? June matapos itong return of warrant at pag-i-issue ng Korte ng commitment order para sa kasong malversation, mananatili muna sa kulungan itong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Yan ay sa New Quezon City Jail sa Payatas. Yan ay habang hinihintay ang mga gagawing pagdinig sa kanilang kaso. Mananatili si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas kasama ang iba pang akusado sa flood control scandal. Alinsunod ito sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division na may hawak sa kasong malversation. Naghain naman agad ng mosyon ang mga abogado ni Revilla at hiniling na payagang manatili sa Philippine National Police Custodial Facility ang kanilang kliyente bunsod umano ng security concerns. To protect him, not for anything, but it's for security reasons, for his safety. Maybe the courts can take judicial notice that there have been a lot of gang-related activities in certain confinements that if he would be placed there without the proper protection, he would be placed at dire risk. Hindi naman ito pinayagan sa ngayon ng korte at sinabing maaari itong magbigay ng impresyon ng special privileges o kaya espesyal na pagtrato sa isang akusado. Samantala, naglagak ng piyansa si Revilla sa kasong graft na sabay na isinampa ng ombudsman nitong Biyernes. Bill was posted for the graft and grab practices. Magkano yun, ma'am? I'm not sure, I think it was around 90 more or less. Yeah, at the moment, I believe it's already been signed. Attorney, elaborate. Bagamat nakapagpiyansa sa kasong graft, makukulong pa rin si Revilla dahil hindi agad-agad mapapiyansahan ang kasong malversation. Siyempre nalulungkot kami, pero nire-respeto namin yung mga institution. And yun ang muna. Sa
Samantala, itinakda naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa inihaing motion to transfer facility, arraignment at pre-trial ni Revilla sa darating na Biyernes, January 23. Ayon sa kampo ni Revilla, ang kanyang pagsuko ay hindi nangangahulugang guilty ito sa mga akusasyon, kundi pagpapakita ng buong kooperasyon sa gagawing proceedings ng korte. In fact, si former Senator Ramon Bonginada is actually eager for the judicial process to proceed. Bakit? Kasi so that the alleged evidence against him or the lack of it would finally be judicially scrutinized in keeping with the dictates of due process. So he trusts in the judicial process, he respects the judicial process, and he is confident that through these proceedings, the truth will finally be revealed. Ang mga taga-suporta ni Revilla hindi rin bumitaw upang ipakita ang malasakit sa dating senador. Nagtungo yung mamamayan ng Cavite dito ngayon upang ipakita yung aming suporta sa kanya dahil muli binabanggit po namin, naniniwala kami na walang kahit na anong kinalaman si Senator Bong Revilla dito sa usaping ito at ipinakita ng buong pamilya Revilla yung tunay na paglilingkod at pagsiservisyo sa mamamayang Cavite sa panahon ng unos, sa panahon ng kalamidad. Kasama namin siya. Maraming salamat po sa San Juan. Malinis po ang aking konsensya. June, bukod kay Revilla, ang kanyang mga kapwa-akusado na si Bryce Hernandez, JT Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza ay nagpunta rin ngayong hapon sa Sandigan Bayan. Natapos nila yung kanilang return of warrant at naisyuhan na rin ng korte ng commitment order. Kanina, kung si Revilla ay humihiling sa Sandigan Bayan 3rd Division na manatili sa kustodiya ng PNP, itong si Juanito Mendoza ay planong hilingin sa Biyernes na manatili naman sa kustodiya ng NBI. Ito umano ay dahil sa kanyang grave medical condition na diabetes at heart disease. Samantala, habang hinihintay ang lahat ng pagdinig, ang kanilang mga motion, mananatili muna lahat sila sa New Quezon City Jail. June, matatandaan natin, lahat sila ay sangkot umano sa sabuatan sa Ghost of Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Yan muna ang balita mula dito sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Ivan, aapila pa rin ba ang kampo ni dating Senador Revilla na talagang mailipat siya ng kulungan? June, lahat ng apela ng depensa ay didinggin sa Biyernes, January 23. Kailangan kasi muna na maisagawa itong arraignment o yung maibigay o maipakilala sa mga akusado kung saan sila mga kaso lilitisin o didinggin ng korte. So babantayan natin lahat yan sa darating na Biyernes. June. Ano ba talaga ang nagbunsod kay dating Senador Revilla na talagang sumuko na lamang at kumbaga pagulungin ang gulong ng hustisya at kumbaga i-challenge itong kaso na ito? June, ayon sa legal counsel ni dating Senador Ramon Bong Revilla, yung ginawang pagsuko niya kagabi ay senyales lamang na hindi umano siya guilty dito sa mga alegasyon na ipinupukol sa kanya. Itong pagsuko ay simbolo rin anila ng pagtitiwala ni Revilla sa justice system ng bansa na sa pamamagitan ng gagawing mga paglilitis ay mapapatunayan ayon sa legal counsel ni Revilla na walang kinalaman ito sa anumang akusasyon sa kanya tungkol dito sa flood control scandal. At last na lang, Ivan, naitanong nyo ba sa kampo ni dating Senador Revilla na bagamat napagdaanan na ng dating senador yung ganyang pagkakakulong, kumbaga handa pa rin ba talaga siya sa mahabang proseso ng hustisya sa ating bansa? June, batay dun sa mga naging pati pag-usap natin sa legal counsel ni dating Senador Revilla, tiwala sila sa lahat na magiging proseso na gagawin ng korte. Bagamat dati nga ay mayroon na rin itong mga kaso dito sa Sandigan Bayan. Bukas ang kampo ni former Senator Bong Revilla Jr. na dumaan sa due process upang umano'y patunayan na wala talaga siyang kinalaman dito sa mga alegasyong ipinupukol sa kanya. Maraming salamat, Ivan
Alvarez. Hindi bibigyan ng espesyal na pagtrato si dating Senador Ramon Bong Revilla. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, kahit matagal na silang magkaibigan ni Revilla, hindi magiging iba ang pagturing dito at sa mga kasong kanyang kinakaharap. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Well, number one, ang sandigan na magdidesisyon kung saan siya ilalagay. So, dati kasi dito, mahal nyo, nakita nyo naman, may special treatment. So, yung available facilities ay sinabitan namin sa sandigan. So, I assure you, walang magiging special treatment doon. Walang matatanggap na special treatment si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito ang nilinaw ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasunod ng pagsuko ng kanyang kaibigan. Ayon kay Secretary John Vic, una sa lahat, Sandigan Bayan na nagdesisyon kung saan siya dapat makulong. Matagal kami magkasama ni Senator Bong sa Cavite. Ang anak niya ay naging vice governor ko. Ang anak niya ngayon ay vice governor ng pamangkin ko. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. 7 taon na nakalipas simula na makalaya si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito'y matapos na makulong ng 4 na taon dahil sa pork barrel scam. Ngayon, balik-kulungan ang dating senador. Subalit, malabo na siyang makabalik sa dating niyang piitan dito sa loob ng PNP Custodial Center. Paliwanag ng kalihim, nakatakda ng buwagin ang naturang pasilidad sa mga darating na araw. Ang CIDG, sinabing gaya ng ordinaryong akusado, dumaan sa normal na booking procedures ang dating senador. Just like any other prisoner or detention prisoner, he was treated the same. At alam naman po ni Senator Bong na we have observed the police operational procedure. Kasabay ng kanyang pagsuko, ipinasurrender na rin ng PNP ang kanyang mga armas. Sinabi ni Secretary Remulla na nawawalan na ng pribilehiyo ang isang gun owner kapag nakasuhan at nagkaroon ng warrant of arrest. Kasi he is no longer entitled to own and operate the firearm. Kasi dalawa yan license to own and possess, tas yung license for the firearm. Since he will be detained, he will no longer be able to be in possession of those firearms. Kung hindi niya surrender kasi yan, in danger siya sa mga raids sa loose firearms. Kasi ang re-registration personal yan hindi niya rin magawa yan. So it's better na i-surrender niya na yung mga firearms niya. Pasado alas 8 hanggang alas 10 kagabi, nang sumuko si Revilla sa Campo Crame matapos na lumabas ang warrant of arrest sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents ng Sandigan Bayan 3rd Division. Sa 7 akusado sa mga anomalyang flood control project sa Panti, Bulacan, 6 na ang hawak ng mga otoridad. Kabilang si Revilla at isang akusado na nahuli sa checkpoint sa Benguet na nakilalang si Cristina May Del Rosario Pineda, na cashier ng Department of Public Works and Highways, Bulacan, 1st District Engineering Office. Isa na lamang anila ang hindi pa naaaresto ng mga otoridad. Subalit tukoy na ng DILG kung saan ito matatagpuan. Para naman sa Malacanang, halos nangangalahati na ang pamahalaan sa pagpapanagot ng mga nasa likod ng anomalya sa flood control projects. Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po siguro tayo Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Isa rito, hindi lang siguro tinutulong ng iba, na big fish ang Diskaya. Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May due process sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control projects anomaly.
Ito ang binigyan diin ng palasyo kasunod ng pagsuko ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya bunsod ng umano'y ghost project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa Malacanang, lahat ng sangkot ay mananagot kahit pa kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Yes. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. Sa kanyang Facebook Live kagabi bago sumuko, naglabas ng pagkadismaya si dating Senador Ramon Bong Revilla sa anya'y kawalan umano ng tamang proseso sa kanya. Kasunod ito ng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Nagugat ito sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 98.2 million pesos. Ang Malacanang nirerespeto ang pahayag na ito ng dating mambabatas. Ngunit gate ng palasyo, nais palagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng due process sa pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya. Sa atin po, muli, ang gusto ng Pangulo, laging due process. Kaya nga siguro po nagtagal ang ibang pagsasampa ng kaso dahil kinakailangan pong igalak ang due process. Sabi ko nga po, kung yan po ang naging opinion ng dating Senador Bong Revilla, malamang gagamitin niya po yan bilang kanyang depensa. Ayon pa kay Undersecretary Castro, ikinalungkot ni PBBM ang pagkakasangkot ni dating Senator Revilla na kilalang kaalyado ng administrasyon. Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo at syempre nagulat po siya dahil kaalyado niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan. Si Revilla ay kasama sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos noong nakaraang 2025 midterm elections. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakahanda ang National Bureau of Investigation na arestuhin ang sino mang i-isyuhan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan patungkol sa maanumalyang flood control project. Ayon kay NBI Deputy Director for Operations Attorney Jose Justo Yap, sa ngayon ay may isinasagawa pang preliminary investigation ang korte. We are ready. But once na may file ang information before the Sandigan Bayan will issue a warrant of arrest. That's the time we will be serving the warrant. Ayon naman kay NBI spokesperson Palmer Malyari, kasunod ng voluntaryong pagsuko ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. nasa pagpapasyanan ng korte kung kikilalanin nito ang isusubiting legal remedy ng kampo ng dating senador patungkol sa non-bailable na kaso. Pag sinabi naman kasing non-bailable, di ba, meron pong remedy na gina-avail ang mga abogado na makapag-present ng ebidensya to show that the evidence against your client is not very strong. If the court finds that there is merit on the motions to be filed by the lawyers at naniwala ang korte, ang Sandigan Bayan na mahina nga, i-allow. Pero kung nakita na matibay, there's no reason to allow them to post bail. Kasi as it is, non-bailable yung offense. Tinawag na modern day na pagnanakaw ng kontratistang si Curly Descaya. Ang anya ay pag-oobliga sa kanilang magsauli ng pera para mapasama sa Witness Protection Program o WPP. Agad naman itong pinabulaanan ng Department of Justice. Ang ibang ahensya mariin namang tinuligsa ang pahayag ni Descaya. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hindi ko pa sinabi daw niya, parang sila pa daw ang nanakawan. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Descaya. Mariing kinondena ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pahayag ng contractor na si Pacifico Curly Descaya sa Senate Blue Ribbon hearing kahapon. Sa pagdinig sinabi ni Curly, napakiramdam niya ay ninanakawan siya ng tanungin umano ng Department of Justice o DOJ kung magkano ang kaya niyang isauling pera bilang bahagi ng proseso ng pag-a-apply sa Witness Protection Program o WPP.
Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Agad namang pinabulaanan ni DOJ Prosecutor General Richard Fadulion ang pahayag ni Diskaya. Sa naturang pagdinig, iginiit ni Fadulion na kaya hindi pa umuusad ang aplikasyon ng mag-asawa sa WPP ay dahil sa kakulangan ng koordinasyon at formal na salaysay. Kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. Para kay DPWH Secretary Dizon, dapat harapin na lang ng mga Diskaya ang kanilang mga kaso, lalo na't malinaw ang mga ebidensya laban sa kanila. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob niya magsabi, sila pa ang ninakawan. Siguro, humarap na lang sila sa mga kaso nila. Yung asawa niya, nakakulong na. Harapin na lang nila yung mga kaso, tapos ibalik na lang yung pera ng mga kababayan natin. Samantala ayon naman sa Office of the Ombudsman, mali at malaking kalokohan na tawaging pagnanakaw ang pagbabalik ng ninakaw sa kaban ng bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Attorney Miko Clavano, nang mawala ang pera para sa flood control, hindi lang pondo ang nawala, kundi kaligtasan ng mga Pilipino. Aniya ang taong bayan ang unang ninakawan, kaya ang pagsasauli ng pera ng taong bayan ay hindi pangingikil, kundi ito ay pananagutan. Samantala sa nagpapatuloy na pagdinig sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control projects issue, inihayag ni DPWH Secretary Dizon na inaasahang magiging testigo siya sa iba't ibang mga pagdinig gaya ng ginawa niya ngayong araw laban sa siyam na DPWH officials ng Mimaropa na humihiling na makapagpiyansa sa kasong malversation. Mapapadagas ako sa korte. First time ko today. Never pa ako nag-testify sa korte. Pero mapapadagas to. Tingin ko susunod dito yung kaso sa Davao Occidental na hini-hear sa Cebu. Tingin ko yun ang next. Tapos yung Bulacan siguro yung after. Ayon sa kalihim, kumpiyansa sila sa mga ebidensyang nakalap na makapagpapatunay na mayroong nangyaring anomalya sa mga proyektong kasalukuyang iniimbestigahan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si DPWH Secretary Vince Dizon na malalakas ang nakalap nilang ebidensya laban sa mga akusadong opisyal ng pamahalaang sangkot sa umano'y substandard na flood control project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng nasa 289.5 million pesos. Matapos tumistigo ngayong araw sa Sandigan Bayan para sa nagpapatuloy na petition to bail hearing ng mga akusado sa kasong malversation, kumpiyansa ang kalihim na sapat ang mga ebidensya para ituro ang mga ito sa maanumalyang proyekto kontra baha. Bukod sa mga ebidensya, naniniwala rin si Dizon na magiging patas ang korte sa isinasagawang mga pagdinig. Para sa amin, malakas ang ebidensya, klarong-klaro. I think marami sa inyo kasama ko noong araw na yon. At kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. So, may kumpiyansa tayo sa ating justice system, may kumpiyansa tayo sa Sandigan Bayan na talagang mapapatunayan na talagang substandard yung proyekto at nagkakontsyabahan ang SunWest, ni former Congressman Zaldico at mga taga DPWH para gumawa ng isang substandard na project para nakawin ang pera ng mga kababayan natin. Wala pang natatanggap na red notice ang National Bureau of Investigation laban kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, batay ito sa ginawang pakikipag-ugnayan ng NBI sa International Criminal Police Organization o Interpol
Una nang naglabas ng show cause order ang Senate Blue Ribbon Committee laban sa dating kongresista at sa whistleblower na si Orly Guteza upang padaluhin ang mga ito sa ginagawang pagdinig ng Senado. The verification was just made yesterday. Very fresh yung ano. Unfortunately, ganun pa rin po, wala pa po tayong red notice on Mr. Saldico. Susunod sa Ito ang Balita. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. Impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinawag na basura ng isang House Senior Deputy Minority Leader. Naghain ng cyber libel complaint si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa Office of the City Prosecutor sa Antipolo. Bunsod ito ng alegasyon ng Cavite Representative na tumatanggap umano ng suhol mula sa business tycoon na si Enrique Razon ng mga kongresistang kabilang sa National Unity Party o NUP bago ang 2025 elections para suportahan si dating House Speaker later Representative Martin Romualdez. Ayon naman kay Barzaga, haharapin niya ang reklamo sa korte. Nauna nang naghain ng cyber libel complaint si Razon laban sa neophyte lawmaker. Nasa ilalim ng 2 buwang suspensyon ng Kamara si Congressman Barzaga dahil sa disorderly behavior at hindi akmang pag-uugali bilang kongresista. Mataas ang kumpiyansa ng National Bureau of Investigation na mahuhuli nila ang negosyanteng si Atong Ang na itinuturing na ring most wanted person sa Pilipinas dahil sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Samantala naniniwala rin ng NBI na hindi pa nakalalabas ng Pilipinas ang nagtatagong sospek. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kung gano'ng karami ang pera mo, mas madali ang kapasidad. But, ang pera niya, hindi katumbas ang pera ng ng buong gobyerno. So, gagamitin natin ang resources namin para mahanap siya. Gagawin lahat ng pamahalaan mahuli lang si Charlie Atong Ang. Ito ang tiniyak ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa gitna ng paghahanap sa itinuturong mastermind sa pagkawala ng ilang sabungero noong 2021. Ayon kay Secretary Remulla, bagamat malaking hamon sa kanila ang pagtunton kay Ang, pagsisikapan nilang matukoy ang kinaroroonan nito. Ang National Bureau of Investigation naman hindi tumitigil sa paggalugad sa mga lugar na maaaring puntahan at pagtaguan ni Ang. Ayun po, nasa mga probinsya po ang mga tao natin. Pati dito sa NCR po ay may mga tao tayo na nasa labas ngayon at tinutukoy ang whereabouts na para i-serve po natin ang warrant of arrest. Ayon kay NBI Director Attorney Angelito Magno, kabilang sa tinututukan ng NBI na paghanapan kay Atong Ang ay ang mga sinasabing farm at mga residential property nito. Nakatutok po ang ating mga regions, districts at ang ating mga Manila units based doon sa mga nakukuha nating impormasyon na verifiable o yung masasabi natin na it's not a waste of time. Alam naman po natin yung mga known locations niya prior since hindi naman po ito sikreto dahil nagkaroon sila ng mga legitimate network businesses at maliban po doon sa mga impormasyon na natatanggap natin doon sa mga maaaring malalapit na kakilala niya na maaari niyang hinga ng tulong kung patuloy siyang magtatago sa ating batas. Isa pa sa tinututukan ng NBI ay ang mga impormasyon na kanilang natatanggap mula sa hotline. So we have been receiving reports through the hotline. Some of these are very interesting information na pinoprocess po ng ating mga operatiba. Samantala, naniniwala rin ng NBI na nagtatago lamang sa Pilipinas si Atong Ang. We may say that as of the record, ang immigration po natin ay walang records na lumabas siya prior to the issuance of the warrant of arrest. At kung tungkol naman po sa ating mga backdoors, ang inyong tinutukoy ay so far wala pa rin po kaming natatanggap o nare-receive na reliable information that any of these backdoors were used
Beberipikahin din ng ahensya ang mga impormasyon na pagmamay-ari umano ng isang politiko ang farm na pinasok ng mga otoridad kamakailan kung saan pinaniniwala ang nakita ang nagtatagong negosyante. Aalamin din ng NBI kung mayroong mga retiradong uniform personnel na nagkakanlong kay Ang. Well, we've considered information. In fact, even before this was actually raised by the media, nakita po ng ating mga investigators yan, and we would like to tell you na ito po ay pinoprocess natin para po masiguro natin kung ang information that would be generated would actually result to positive impact on our manhunt. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniuugnay ni US President Donald Trump ang kanyang hangaring makuha ang kontrol sa Greenland sa hindi niya pagkapanalo ng Nobel Peace Prize. Matapos hindi mapili para sa parangal, sinabi ni Trump na hindi na niya kailangang isaalang-alang ang purong kapayapaan kundi ang makabubuti para sa Amerika kasabay ng mas maigting na kampanya ng Estados Unidos sa kontrolin ng Greenland. Sa isang text message kay Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store, kinwestiyon ni Trump ang karapatan ng Denmark sa Greenland at iginiit na kailangan umano ng Amerika ang complete and total control sa isla laban sa banta ng Russia at China. Dagdag pa nito, hindi matitiyak ang seguridad ng mundo kung hindi mapapas sa kamay ng Amerika ang Greenland. Kinumpirma ng Valentino Garavani and Giancarlo Giametti Foundation ang pagpanaw ng tanyag na Italian fashion designer na si Valentino sa edad na 73. Kilala si Valentino bilang isa sa pinakahinahangaang pangalan sa mundo ng fashion noong 20th century kung saan ilang kilalang personalidad ang nagsuot ng kanyang mga disenyo tulad ni na Elizabeth Taylor, Julia Roberts at Gwyneth Paltrow. Itinatag niya ang Valentino Fashion House noong 1960 at nakilala sa kanyang marangya at eleganteng estilo, lalo na ang iconic na Valentino Red na naging tatak ng kanyang mga koleksyon. Pinabulaanan ng Malacanang na ang Administrasyong Marcos mismo ang may pakana ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May pahayag din ng palasyo ukol kay presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos na tila nalalagay sa mahirap na sitwasyon dahil sa paghahain ng reklamo laban sa kanyang ama. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Unang-unang po, gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Imposibleng diversionary tactics ng administrasyon ang paghahain ng impeachment complaint laban mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang sagot ng palasyo sa tanong ukol sa naging pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na ang impeachment complaint ay naglalayon lamang umano para ilihis ang atensyon ng publiko sa hindi maresolbang issue ng korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung titignan mabuti, may masamang epekto ang paghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo ng Bansa. Kahit sino pa po ang nag-file niyan, hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya dahil nakikita po may mga taong di umano na hindi satisfied or negatibo sa pagtatrabaho ng Pangulo. Pinabulaanan rin ng palasyo na abogado ni First Lady Lisa Marcos ang naghain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Kung ang sinasabi niya ay ang nagsamparaw ng kaso ay abogado na nagrepresent kay unang ginang or First Lady Lisa Marcos, yan po ay walang katotohanan. Payo naman ng palasyo sa Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos, gawin lamang ang kanyang trabaho bilang mababatas sa paghawak sa reklamo laban sa kanyang ama. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yon. Wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama niya po ang masasabing malalagay dito sa impeachment complaint.
Si Congressman Marcos bilang chairperson rin ng Committee on Rules ang may jurisdiction sa Order of Business ng Kamara. Sa oras na maipasok ang impeachment complaint sa Order of Business, batay sa rules may 3 araw ito para mai-refer ang naturang reklamo sa Committee on Justice. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinawag na basura ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil nakabatay lang umano sa news articles. Naniniwala rin ang iba pang leader sa Kamara na hindi uusad ang reklamong impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. Nagtataka si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito, tinawag ng kongresista na basura ang reklamong nakabatay lang umano sa news articles, paglabag sa saligang batas, graft and corruption at pagtataksil sa tiwala ng publiko ang grounds na nasabing reklamong impeachment laban sa presidente. Sa tingin ko ay wala ito sa forma at walang substance yung kanyang final na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. Hindi naman nagpapaapekto rito ang nagrereklamo laban kay PBBM na si Attorney Andre De Jesus. Anya, hindi si Congressman Erice ang magdedesisyon sa merito ng kaso. I don't need his validation for this one. As far as I'm concerned, it's a complaint that should be appreciated, should be evaluated by the proper committee. I honestly do not care. He's entitled to his opinion, of course. Gayunman, naniniwala rin ang iba pang leader sa Kamara na hindi uusad ang reklamong impeachment. Mismong si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III iginiit na wala itong nakikitang batayan na magbibigay katwiran sa isinampang impeachment complaint laban kay PBBM. Si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong naniniwalang mabibigong makakuha ng sapat na boto ang reklamo para makausad sa verification state ng Kamara. Anya, hindi ituturing ng House of Representatives ang impeachment bilang press statement o galawang pampartido. Giit ni Adjong, malinaw na batayan ang kailangan. Subalit sa partikular anyang reklamong ito, wala itong nakikitang ebidensya. Para naman kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, hindi mapipigilan ang mga ganitong pahayag dahil marami pa rin kaalyado ang presidente sa Kamara. Pero nagpapakitaan niya ang mga ganitong pahayag na mas politikal kaysa legal ang proseso ng impeachment. In certain instances, mas political ang impeachment proceedings. Kasi nga, ayan na yung mga kaalyado ng Pangulo coming to his defense this early without yet scrutinizing the grounds and the evidence. Giit ni De Lima, ang mas mahalaga ay ang gagawing pagtalakay ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay PBBM. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa ito ang balita. Definitely, we will make a formal request, no? So we're making arrangements. We don't want to preempt, no? Kasi tandaan niyo, may mga security concerns na rin. Kustudiya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Target makuha ng Department of Justice sa lalong madaling panahon. Yung rason dyan ay yung patuloy na pag-akyat ng magma na puno ng volcanic gas mula sa ilalim. And habang umakyat itong panibagong magma na ito na gas rich or maraming volcanic gas, tinutulak niya yung mga lumang or yung mga nauna pang mga magma at lava at kaya dumadami. Fibok sa kapagtala ng mas mataas pang aktibidad ng Bulkang Mayon. Target ng Department of Justice o DOJ na makuha ang kustodiya
kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Pangunahing konsiderasyon ng DOJ ang seguridad nito. Ito ang balita ni Dante Amento. Definitely, we will make a formal request, no? So we're making arrangements. We don't want to preempt, no? Kasi tandaan nyo, may mga security concerns na. Magsusumite ng formal request ang Department of Justice o DOJ sa Senado para makuha ang kustudiya kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, sa linggong ito nila target na mailipat sa kanila si Alcantara. Hindi nagbigay ang kalihim ng detalye kung saan nila ilalagay ang dating DPWH official dahil na rin sa isyu ng seguridad. Binigyang diin ng DOJ mahalagang witness si Alcantara para sa prosekusyon upang maipanalo ang kaso sa flood control projects. Security concern, we cannot. Definitely, we will not. May obligasyon na ang DOJ na proteksyonan si Alcantara matapos na matanggap sa Witness Protection Program. Kahapon pumayag na ang Senado sa pamamagitan ng chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson, na kunin ng DOJ ang kustudiya kay Alcantara. Ipinahayag ni Lacson ang kanyang pagpayag sa mismong pagdinig ng Blue Ribbon. Sama nyo na pag alis nyo kung gusto nyo. If he will be granted by the chairman is already agreeing, I don't think anyone else would if the chair of the Senate Blue Ribbon Committee so desires, sir, then we will take the necessary or appropriate action to take him into our custody. Pero inaasahan na dadalo pa rin ito sa mga pagdinig ng komite kapag kinakailangan. Isa sa kanyang mga obligasyon bilang state witness ay makipagtulungan sa investigasyon, partikular sa flood control anomaly. Isa sa commitment kasi yan ng state witness to make themselves available whenever needed for any and legal purpose and pursuit of the mandate of either the Senate or the Assembly. Sabi pa ni Senate President Tito Soto, hinihintay na lang nila na kunin ng DOJ si Alcantara. Sa ilalim ng batas ng Witness Protection Program, kabilang sa benepisyo ng isang witness ay libreng tirahan, travel expenses, medical treatment at iba pa na maaaring alisin kapag hindi ito makikipagtulungan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakukulangan ng ilang miyembro ng Senate Minority Bloc sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Naglabas din ang ilang miyembro ng minorya ng tinagurian nilang Minority Report kaugnay ng investigasyon ng Blue Ribbon. Nakasaad dito ang mga batas na posibleng nalabag ng mga sangkot sa flood control scandal. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ako, I was a little bit disappointed. Personal ko to. Kasi sa kauna-unang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. At doon na-concentrate ang usapan. Totoo yun eh. Biti ng ilang miyembro ng Senate Minority Bloc sa anilay direksyon na tinutumbok sa public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Partikular ito sa pagpapatuloy ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Paliwanag ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta, may ilang mahalagang issue na hindi natatalakay sa pagdinig. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So Tamarind. Ang gusto ko sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung lease contract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Para naman kay Senador Amy Marcos, may mga critical leads na hanggang sa ngayon ay hindi pa tinutugunan ng komite.
Umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin. Dagdag pa ng presidential sister, napalampas na ang ugnayan ng tunay na nagplano at nakinabang sa scam. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez, wala pa rin. Ang kinasuhan, sa halip kay Speaker Romualdez, sa rekomendasyon ng ICI at DOJ, ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Dahil hindi pa alam ng minority bloc kung kailan matatapos ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control projects, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na naglabas sila ng tinagurian nilang minority report. Nakapaloob dito ang kanilang mga obserbasyon, findings, mga rekomendasyon at mga posibleng legislative measures na pwede nilang ihain in aid of legislation. So, ang mga tao nagtataka, ano na naman ito? Wala na bang ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Sinabi rin ni Senador Marcoleta na mayroong mga potensyal na personalidad na maaaring kasuhan. Kabilang dito ang ilang individual at kanilang mga papel sa scheme na makailang ulit na nabanggit sa mga pagdinig. Bukod sa mga contractor, nakasaad sa tinaguriang minority report ang mga kaso na maaaring kaharapin ng ilang opisyales ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Gaya ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan na maaaring lumabag sa batas pangunahin na sa malversation of public funds or property. Gayun din ang mga dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na mga posibleng lumabag-an nila sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Binigyan din naman ni Senate President Vicente Soto III na ang tinagurian nilang minority report ay wala pang bigat at isang simpleng piraso lang ng mga papel. Unless it is an official report already in the Bills and Index at sinabmit na, at itinake up namin in plenary, then may weight na yan. Kahit ano pang laman yan, may weight na yan. Pero at the moment, it's a media report. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagbubukas ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland, nananatili ang tensyon sa pagitan ng ilang bansa sa Europe at Amerika matapos ang bantang taripa ni US President Donald Trump. Nagiging usap-usapan din ang pagganti ng European Union sa banta ni Trump. Ito ang balita ni May Viandog. The president is looking at Greenland as a strategic asset for the United States. I think it would be very unwise. Ito ang babala ng US Treasury Secretary Scott Bessent sa mga bansa sa Europe laban sa posibleng pagganti nito sa mga banta ni US President Donald Trump na taripa sa mga bansang magiging hadlang para makuha ng Amerika ang Greenland. Makailang ulit nang nagpakita ng intensyon si Trump na makuha ang pamumuno sa Greenland mula sa Denmark dahil mahalaga umano ito sa seguridad ng Amerika. Sa pagbubukas ng World Economic Forum, inaasahan ang pagtalakay sa epekto ng mga banta ng taripa sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Nakatakda ring magsalita si Trump sa forum sa gitna ng pangamba na muling sisiklab ang tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Amerika at EU. The message is America first does not mean America alone. And I think President Trump will be talking about this is what American leadership in the world looks like.
Ayon sa European Commission, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng samahan sa Estados Unidos, ngunit hindi inaalis ang posibilidad ng pagganti kung ipatutupad ang mga taripa laban sa mga kaalyado ng Amerika dahil sa usapin ng Greenland na isang autonomous na teritoryo ng Denmark. Kung ipatutupad ang mga taripa laban sa mga kaalyado ng Amerika dahil sa usapin ng Greenland na isang autonomous na teritoryo ng Denmark. Samantala, nanawagan ng Germany at iba pang bansa sa Europa na iwasan ang anumang paglala ng tensyon habang nagpapatuloy ang mga konsultasyon sa pagitan ng mga leader sa Davos. Wir sind uns einig, dass wir möglichst jede Eskalation in diesem Streit vermeiden wollen. Wir werden auch die Gelegenheit in dieser Woche haben, in Davos in verschiedenen Begegnungen darüber zu sprechen. Ich werde versuchen, auch am Mittwoch Präsident Trump noch einmal zu treffen. Ich habe am Donnerstag mit ihm länger telefoniert. Wir wollen einfach versuchen, dieses Problem gemeinsam zu lösen. Und die amerikanische Regierung weiß, dass wir auch von unserer Seite aus reagieren könnten. Inaasahang magpupulong ang mga leader ng European Union sa isang emergency summit sa Brussels upang talakayin ang kanilang magiging tugon. Patuloy namang inaabangan ang magiging direksyon ng relasyon ng Estados Unidos at Europa sa mga susunod na araw. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na sa mababang kapulungan ng Parlamento ng Australia ang mas mahigpit na batas sa gun ownership, kabilang ang isang National Gun Buyback Program at mas striktong pagsusuri sa aplikasyon ng firearm license 1 buwan matapos ang madugong pamamaril sa Bondi. Matatandaang 15 biktima ang nasawi sa pamamaril ng mag-amang suspect noong December 14 sa gitna ng pagdiriwang ng isang Jewish festival. Lumabas sa investigasyon na ang ama na sangkot sa insidente ay legal na may-ari ng 6 na baril habang ang anak ay matagal nang minomonitor ng intelligence agencies. Naipasa ang panukala sa botong 9645 at inaasahang lulusot din sa Senado kasabay ng mga debating reforma sa hate speech at anti-Semitism sa bansa. Today, we have passed through this House laws to address both the motivation and the method of the anti-Semitic terror attack at Bondi, because the terrorists had hate in their hearts, but they also had high-powered rifles in their hands. We're taking action on both, tackling anti-Semitism, tackling hate, and getting dangerous guns off our streets. Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang nangyaring pag-ulan ng abo sa Daraga at Legazpi City sa Albay. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng senyales umano ito na panibagong pag-akyat ng magma na maaaring magdulot ng mas malakas na aktibidad na bulkan. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Pinanggalingan po ng mga ashfall ay yung yung mga pyroclastic density currents. Habang dumadaos-dos po yung itong mga rockfall na ito, nag-generate po siya, nagiging pyroclastic density current or uson yung itong mga rockfall na ito habang nagbabasag-basag. And yung nababasag ng mga bato, yun yung nagpo-form ng mga volcanic ash, and itinataboy naman ng hangin papunta dito sa Legazpi at saka sa Daraga. Nakaranas ng ashfall ang mga barangay na sakop ng bayan ng Legazpi City at Daraga sa Albay. Paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang pagtaas ng seismic energy at pagbuga ng sulfur dioxide mula sa Bulkang Mayon ay dulot ng madalas na pagguho ng mga bato at agos ng pyroclastic density current o uson. Palatandaan ito ng pagtaas ng paglabas ng lava sa bunganga ng bulkan. Naitala rin ang malakas sa pagbuga ng gas kung saan umabot sa 4,917 tonelada kada araw. Ang SO2 na siyang pinakamataas sa loob ng nakalipas na 15 taon. Yung rason dyan ay yung patuloy na pag-akyat ng magma na puno ng volcanic gas mula sa ilalim. And habang umakyat itong panibagong magma na ito na gas rich or maraming volcanic gas, tinutulak niya yung mga lumang or yung mga nauna pang mga magma at lava at kaya dumadami.
Bagamat bahagyang bumaba na ang seismic readings, posibleng senyales pa rin ito ng panibagong pag-akyat ng magma na maaaring magdulot ng mas malakas na aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa videong kuha sa Barangay Mataanag, Legazpi City, makikita ang pag-ulan ng abo sa kanilang lugar. Kaya karamihan sa mga residente agad nagsuot ng face mask. Kwento ni Maribel, akala niya ay umaambon lamang sa kanilang bahay, pero abo na pala ito mula sa bulkan. Kaya nangangamba siya sa posibleng mangyari sa Mayon. Kala namin pala, ano ba tawag doon? Umaambon, pero abo pala yon. Nung hinawakan ko yung sasakyan, makapal yung abo. Kaya di kami natutulog kasi nakakatakot. Kaya nakaredy yung sasakyan. Samantala, upang masiguro ang maayos na kalusugan ng mga alagang hayop ng mga residenteng naninirahan sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon, nagsagawa ng veterinary mission ang Municipal Agriculture Service Office ng Daraga Albay. Sa aktibidad na ito, nagbigay ng libreng deworming at vitamin supplementation para sa mga hayop na nasa polling area ng Barangay Budyao, Daraga Albay. Paraan kasi ito upang maiiwas ang mga magsasaka na bumalik sa kanilang mga lugar ngayong may banta ng pagsabog ang Bulkang Mayon. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puspusan ang ginagawang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa mga sakay na isang motorboat na nawala sa karagatan sa katimugang bahagi ng Mindanao. Kanina umaga, isa sa mga crew nito ang nasagip ng PCG, malapit sa Sarangani. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nagsagawa tayo ngayon ng aerial and surface search and rescue operation doon sa ating missing na mga individuals. And as of 11 a.m. kaninang umaga, we were able to rescue one of the crew of that motorboat sa area ng Sarangani. Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa 12 pang pasahero at crew ng nawawalang motorboat na MBCA Amehara sa karagatan sa katimugan ng Mindanao. Nag-deploy na ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy ng 14 na floating asset at isang aircraft upang tumulong sa paghahanap. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga lokal na pamahalaan at mga mangingisda sa lugar upang makatulong sa operasyon. Umalis sa Santa Ana Wharf sa Davao City ang motorboat noong January 17 upang magsagawa ng recreational fishing at patungo sana ito sa Governor Generoso sa Davao Oriental na inaasahang dadaong ito kahapon pero hindi na nakarating. We received a report from one of the relatives noong pasahero na distress nga yung motorboat na yun. Upon the receipt of the information, nag-deploy tayo kaagad ng ating assets to conduct the search and rescue operation. Wala pang ulat kung ano na ang nangyari sa motorbangka. Pero sabi ng PCG, maalon sa lugar dahil sa epekto ng amihan. Kaninang umaga, nakitang palutang-lutang 17 nautical miles mula sa Sarangani Island ang isang crew ng motorbangka. Makikitang namumutla na ang mga kamay nito at nanghihina. Sinusuyod na ng Philippine Coast Guard ang karagatang sakop ng Davao Oriental, Davao Gulf, pababa sa Sarangani area, pero mas tututok sila ngayon sa bahagi ng Sarangani kung saan natagpuan ang isang survivor. Nag-issue na rin ang PCG ng Notice to Mariner o NOTAM sa lahat ng mga sasakyang pangdagat na dumaraan sa lugar upang kung mapansin ang mga nawawala ay agaran itong bigyan ng karampatang tulong at ipagbigay alam sa kinauukulan. Samantala, matagumpay na nailigtas ang mga sakay ng isa pang motorbangka na MV City Noor sa karagatang sakop ng Tawi-Tawi kahapon ng hapon matapos lumubog ang motorbangka dahil sa malakas na alon sa lugar. Agad rumisponde ang Philippine Coast Guard sa lugar, Maritime Police, Search and Rescue ng Philippine Marines at Provincial Government ng Tawi-Tawi. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Martes. Salamat po at shout out kina Caroline Ogaire, Nelia Amores Zival at Mark Roque. Gayon din kina Eric Tapia Tatad,
Polito Moncada at Jessie Mendoza. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan, sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 32:10 na nagsasabi, "Maraming kapanglawan ay sasapit sa masama, ngunit siyang tumitiwala sa Panginoon, kagandahang loob ang liligid sa Kanya sa palibot." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.